Sama-sama tayong magiging saksi! Igan, posibleng international drug syndicate ang nasa likod ng mahigit 13 bilyong piso na halaga ng shabu na nasabat sa Batangas kahapon ayon sa PNP. Sa hiwalay ng mga operasyon kanina, mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang kinumpiska sa Parañaque. Saksi, si Darlene Cad. Sa parking ng isang mall sa Parañaque City, kinasa ng PIDEA NCR ang buy-bust operation laban sa 3 umanong tulak ng droga. Sabi ng PIDEA NCR, mahigit 2 buwan na raw nilang minamanmanan ang mga drug suspect. May mga inter-reports tayo sa mga partner agency natin sa Pulisan, sa Southern District. No, then nakita nga natin na mayroon na rin silang kaparehas na history sa pagbibenta ng droga. Doon nagsimula hanggang sa yun. Napunta tayo dito sa ganitong operation. Nasa 500 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos ang nasabat ng mga otoridad. 2 sa 3 suspect ay magkapatid na dati na raw nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Doon nga sa pag-iimbestiga natin sa Parañaque yung hawak nila na area. Majority sa south yung hawak nila. So, yun. Actually, medyo malaki din, 500 grams. No? Titingnan natin kung may mga previous transactions pa ba sila na mas malaki. At saan ang gagaling? Kasi madami to eh. Titingnan natin kung saan natin masusundan. Patuloy raw ang follow-up operations ng PIDEA para matunton ng iba pang kasama ng mga suspect. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng 3 suspect na hindi muna pinayagang makapanayam ng media. Kanina, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang halos 2 toneladang hinihinalang shabu na nasabat sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas kahapon. Anya, ang mahigit 13 bilyong pisong halaga ng droga, pinakamalaking huli sa buong bansa. Kasunod ng 11 bilyong pisong drogang nasamsam sa Infanta Quezon noong March 2022. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs. Ayon sa PNP, mula na Sugbo, dadalhin umano dapat sa Metro Manila ang high-grade na shabu. Ibang-iba raw ang marka ng mga droga kumpara sa mga nakatibag na drogang nasasabat noon. Anila, possible international drug syndicate ang nasa likod ng kontrabando na maaaring ipinasok sa bansa gamit ang yate. It is not impossible na ito ay bahagi lang mas malaking shipment po ng drug. Isa sa tinitignan sir natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Maharap naman ang naarestong suspect sa reklamong transportation of illegal drugs. Nauna na niyang iginiit na hindi niya alam na droga ang kanyang idine-deliver. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cai ang inyong saksi. Mahigit 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay Batis sa San Juan City. Pasado alas 5 ng hapon ang sumiklab ang sunog na tumupok sa mga dikit-dikit na bahay. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tinatayang aabot sa 1.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Isang residente ang nalapnos ang balat. Base sa inisyal na investigasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa ikatlong palapag ng isang bahay. Nagpati naman ng tulong ang San Juan LGU sa mga nasunugan. Arestado isang Chinese national matapos matuklasan ang matataas na kalibre ng armas sa tinutuluyan niyang townhouse sa Taguig. Huli rin ang kababayan niya na nagtangka mo ng manuhol sa mga polis. Saksi, si John Consulta, exclusive. You have the right to have a competent and independent counsel, preferably of your own choice. I don't know what you're saying. What? Pumapalag pa ang Chinese national na ito ng pupusasan na matapos siyang basahan ng kanyang karapatan. Pero di umubra ang kanyang pagmamatigas. Inaresto ang lalaki dahil sa mga nadiskobring mataas na kalibre ng armas sa tinutuluyan niyang townhouse sa Taguig. Sa loob ng isang boat, nakita ng mga tauhan ng NCRPO ang high-powered long firearm at mga bala ng M16.
Sa pagitan naman ng mga pader, sa isang palapag, ilan pang gamit ang nakuha. Bukod sa mga armas, may nakuha ring helmet na may markings ng China, tactical vest at watawat ng China. Ayon sa NCRPO, nakakuha ng tip ang kanilang intelligence units tungkol sa armas na itinatago ng mga dayuhan. Kaya nag-apply sila ng warrant para mapasok ang bahay. Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet vest, ballistics helmet. Pandigma ito na mga armas. Is he a gun lover? At ano yung personality niya? Why do you have... Nang aming tanungin ang suspect kung bakit siya may armas, ang sagot niya, What? Hindi niya daw po alam. agaw pansin din ang dalawang luxury vehicle, partikular ang mamahaling sports car na ito na magkaiba ang improvised plate sa likod at harap. 15 to 20 million, 30 million. So napakamahal saan sila kukuha nun. And what's so important is we are questioning this kasi walang document silang napakita. So we will be coordinating with the Bureau of Customs and the concerned agency. Wala ring takas matapos makuha ng video ng mga pulis ang tangkang panunuhol ng isang Chinese national para mapakawalan ang inarestong Chinese at mabawi ang kanyang mga gamit. Hinuli rin siya ng mga pulis. They bribe the police officers. So the profiling will continue. That's why na-arrest. Additional case na naman laban sa kanila ang may ipapatong. Magsasagawa ng follow-up operation ang NCRPO para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang kasabwat ng inarestong grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isang babaeng nakiki-Wi-Fi ang napagtripan umano ng isang grupo sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Sa Bukidnon, patay naman ang isang bata matapos siyang masaksak ng sariling ama. Saksi si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nasa outer lane ng pick-up na yan na may mga pasahero sa likod nang makabanggaan ng isang kotse. Sa lakas ng impact, sumalpok ang dalawang sasakyan sa poste ng kuryente. Nangyaring insidente sa National Highway sa Calasya, Pangasinan. Natumba at nasugatan ang mga pasahero ng pick-up. Ligtas naman ang parehong driver. Bis po sa CCTV, mukhang hindi nagbigayan yung dalawa, kaya yun, rumampa dun sa gutter. May mga sakay pa namang yung pick-up, mga tao. Mukhang mabilis naman sila. Nagkaayos na sa pulisya ang mga sangkot sa aksidente. Paglapit ng babaeng yan, bigla niyang hinila ang buhok ng isa pang babaeng nakaupo malapit sa indoor arena sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Dito na nagsimulang magkagulo na agad namang inawat ng iba pa nilang kasamahan. Ayon sa kapatid ng biktima, nagpunta sila sa lugar para sa libreng Wi-Fi para mag-research at mag-download. Napagtripan lang daw sila ng grupo dahil hindi nila kilala ang mga ito. Nagtamo ng mga pasa at galo sa katawan ng dalagita. Nai-report na ang insidente sa pulisya. Sa Talakag, Bukidnon, patay ang 1 taong gulang na babae matapos saksakin ng sarili niyang ama. Ayon sa pulisya, bago mangyari ang pananaksak, nag-away muna ang sospek at nanay ng bata dahil umano sa selos. Umalis ang nanay ng bata hanggang sa mangyari na ang krimen. Nagtamo ng saksak sa tiyan ang bata. Nakita ring may saksak sa tiyan at sugat sa liig ang sospek, kaya dinala siya sa ospital pero maayos na raw ang lagay niya. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na hindi na nagbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Fe Marie Dumabok na GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Sumampa sa 57 level ang halaga ng piso kada dolyar sa pagsasara ng palitan ngayong araw. Ayon sa isang ekonomista, posibleng may kinalaman sa paglakas ng dolyar ang sigalot ng Israel at Iran. Saksi, si EJ Gomez. Muli na namang sumadsad sa pinakamababang palitan nito kontra dolyar ang ating piso. Nagsara ang palitan ngayong araw sa 57 kada dolyar. Ito na ang pinakamababa sa nakalipas na halos 1.5 taon o mula nung pumalo ang palitan sa 57.37 noong November 22, 2022. Ayon sa isang ekonomista, ang mas mababang palitan ng piso kada dolyar ay bunsod ng paglakas ng US dollar mula nang lalo pang tumaas ang tensyon sa Middle East, kasunod ng pagpapakawala ng Iran ng mga drone at missile laban sa Israel noong Sabado. Mataas na naging dolyar kasi gawa nga may geopolitical risk
No? Kasi may statement yung ibang Israeli military officials na maaring meron silang response o retaliation sa weekend na missile and drone attack ng Iran. Medyo lumakas din yung dolyar kumpara sa ibang currency sa buong mundo. The highest in 5.5 months yung US dollar on the average compared to the global currency. Ngayong mas mataas ang dolyar, apektado raw ang ilang sektor, partikular yung mga nag-i-import, na siya namang posibleng magpataas ng kabuang inflation sa bansa. Tumataas yung dolyar, siyempre tumataas yung importation costs. Yung mas nagiging mahal mag-import at ang implikasyon nun, siyempre malakas mag-import ng Pilipinas At ipapasa yun, pati yung mga binibili natin, yung mga bibilihin natin, maaaring tumaas din. Makakabag din siya sa pagtaas ng inflation. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.